doon sa mga vlogger ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Laganap yan. Tingnan nyo nga, ilan yung nakasuhan. Si Sonsa may kaso na. Yung kay Sonsa naman yata, kakaso pa lang, baka bukas ng umaga. Sabi ni Torres, si Sonsa at yung yung mataba na alalay dati ni Banatbay o ni Lord, ayun, makakasuhan daw ni Torre. Baka pagising nyo ng umaga, Lunes dyan sa Pilipinas, makita nyo, headline na yun. Eto naman mga kababayan, ilan na, madami na din, di ba? Sabi naman dito sa balita na to, mga bossing, si Cebu Governor Gwen Garcia ho. Ayan, ako, mukhang may kinasuhan. DDS vlogger, EB, Hugalbot. Dito siguro nagsimula yung bot-bot nyo. Ang bot-bot. Di ba? DDS vlogger, EB, Hugalbot. Bakit ganyan yung mga apelido ng mga DDS? Baugbog, Badoy. Yung isa, napagkamalan ko pa, kala ko Tekya. Tekiya pala ang basa doon. Eto naman, Hugalbot. Dito siguro nagsimula yung bot-bot. Bot-bot mo, Nemo. Bot-bot, Nemo. Kala naman nila, nasasaktan tayo pag tinatawag nila tayong bot-bot, Nemo. Sila lang naman nakakaintindi nun. Cyber libel. DDS vlogger, EB Hugalbot faces cyber libel charges filed by Cebu Governor Gwen Garcia. Bakit po kaya? Nag-fake news din? Nanira din? Malamang. Kasi cyber libel ho At maunahan ko na ho, mga kababayan. Ito po, sa natatandaan ko po, sa pangunguna po ni Governor Gwen Garcia, mga boss. Kumbaga, di ba parang nagpakita sila na hindi na sila suporta sa mga Duterte? Parang tinalikuran na nila yung mga Duterte. I-correct nyo na lang po ako kung mali. Pero yun yung naaalala ko. Siguro mga 2, 3 o 4 na buwan. Nasa ganoong petsa ho. Lynn Hirakawa, shoutout sa iyo, madam. Game. The NBI, National Bureau of Investigation, Central Visayas, recommended filing charges and the Cebu office of the provincial prosecutor received Governor Garcia's judicial affidavit and witness testimonies on February 11. Hugalbot was served a copy of the investigation report on February 24 through the Liluan PNP warrant served. Hugalbot was among those invited to attend the House Tricom hearing but deliberately avoided it. Kamot ulo to, mga kababayan. Cyber libel. Ang libel ho sa atin, kriminal na kaso ho yan, mga kababayan. Ibig sabihin, pasok sa oblo ho. Pasok sa oblo, mga bossing. Ang kate sa ulo nito. Yun nga lang hong sa Kongreso, hindi nila mapuntahan Yung sa Kongreso ho, imbis na sa Kongreso sila pumunta, pumunta doon sa ibang lugar, sa Supreme Court. Nagsumbong sa Supreme Court. Mahahalata nyo po, mga bossing, yung mga vlogger na may itinatago o natatakot, kapag ganyan, yung mga umiiwas. Kagaya na lang ng ang vice-presidente, kagaya na lang nung sa vice-presidente, mga boss. Yung pagbabanta niya sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, ni First Lady Lisa Araneta Marcos, at ni ni House Speaker Martin Romualdez. Di ba? Pinapatawag sa NBI, kaya lang siguro hindi kayang i-explain yung mga nasabi niya. Kaya ayun, hindi nila dinadaluhan yung NBI. Kanya-kanyang palusot. Ganon din po yung mga vlogger nila. Pinapatawag sa Kongreso para, kumbaga, pag-usapan kung paano masasawata yung mga fake news. Siguro ang pakiramdam nila, alam nila kung ano yung ginagawa nila na mga pagpapeke ng mga balita. Alam niyo po, isa sa nakikita ko o isa sa naiisip kong dahilan
kung bakit umaabot po yung mga kapwa natin, mga vloggers, na gumawa ng mga peking balita o mag-fake news? Bakit ho? Kasi puwersado yung vlogging nila eh. Ano? Puwersado yung vlogging nila, mga boss. Nakakatanggap kung kanino man, may perang natatanggap, kaya kailangan, doon sa kasunduan na mag-vlog, kahit ano, no? Kung walang issue, tayo kapag walang issue ngayong araw na 'to, 3 lang ang topic natin, 2 lang ang topic natin, o minsan wala pa tayong topic, 'di ba? Gano'n. Wala tayong pag-uusapan, walang masyadong, pinag-uusapan sa mainstream media at sa social media, wala tayong kokomentuhan. Walang magagalit sa akin. Bakit ho? Kasi wala namang nagbabayad sa akin. 'Di ba? Oh, Mark Ramos, ba't hindi ka nag-vlog ngayon? Oh, bayad kayo tapos hindi ka nag-vlog ngayon. Kung makikita nyo minsan kapagka walang topic, replay po yung ipinapalabas na lang natin. Wala namang magagalit eh. Pero kapagka meron sa yung nag-aabot ng pera, may nagbabayad sa iyo, mag-vlog ka para bumango yung pangalan natin, yung pangalan namin, tapos siraan mo yung kabila. Pagka isang araw wala kang vlog, papagalitan ka niyan. Pabayad kami tapos wala kang vlog. Dumadating sa punto na sige, gagawa na lang ako ng sarili kong balita. No? Kung ano yung inuutos sa akin, gagawaan ko na lang ng balita kahit wala naman talagang ganito. Ganun ho ang nangyayari. 'Di ba? Pilit na po. Sasabihin ko, ganito na lang, si Bongbong Marcos adik. Si Bongbong Marcos, nagtatatluhan sila sa kama kasama yung misis niya na si First Lady. Oh, 'di ba ganun yung mga vlog ni Maharlika? 'Di ba? Kahit pilit na, kahit wala ng kwenta, kahit hindi nakapanipaniwala, para lang po masunod yung utos ng mga nagbibigay ng pera sa kanila, no? Doon sa mga vlogger na gano'n, wala. Kaya po laganap na laganap ang fake news, mga bossing. Pero tayo po, nakikiisa po tayo doon sa pagsugpo niyan, mga kababayan. No? Nakikiisa po tayo sa pagsugpo. Tayo naman, kagaya ng sinabi ko, walang masyadong balita sa ABS-CBN, walang masyadong balita sa GMA, walang masyadong balita nakikita tayong mga pangyayari. Sige, replay na lang natin muna yan, no? Para yung ibang hindi mga nakapanood, mapanood nila. Okay lang. Di ba? Mag-wine-wine muna. Si Mark Ramos. Sabi ni Kian, hilig nilang gumawa ng fake news, mga DDS. Boss Mike. Sabi, Mark Ramos po tayo, no? Pero, since nabanggit mo na din yung Boss Mike, suportahan po natin, no? Si Boss Mike. Napapansin ko lang, kapag ka magaganda, si Boss Mike ang hinahanap. Ano po? Boss Mike, suportahan po natin yung channel ni Boss Mike Cervera, Takeru Miyamoto, Mima Alicia, sino pa? Lahat po ng mga vloggers na nakasuporta po kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Yan, di ba? Sangkay Janjan, yan. Coach Jared, sino pa? Huwag kayong magtampo kung hindi ko sila Direct Freddy. Yung mga ganyan, mga bossing. Panigurado ko sa inyo, hindi mga nagpipake news, yang mga yan. Sa mga DDS lang tayo makakakita nung mga ganyan